Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Broken News public profile. Ito. 4 times ang paglobo ng SALN ni Ping Lacson. 58 million noong year 2020. Ngayon, 244.9 million na. Ayon sa report ng Billionaire News Channel, lumobo ng 4 na beses o kaya 400%. Ang SALN ni Ping Lacson mula 58 million noong 2020 sa ngayon 244 million ng ngayong taon. I think 2025, hindi ngayong taon. Samantalang kay BP Sara, 71 million noong 2022 to 88 million lang to 2026. Imbestigahan din si Lacson, sabi. So, ang paglubo kay BP Sara is ano lang, 17 million. Ang increase in a span of 5 years, 17 million. Si Ping Lacson nag-increase ng halos 190 million in 5 years. Oh, di ba? Oh, so, ano ngayon? Basa tayo sa mga yung reaksyon ng taong bayan. 8.8 ang nag-react. 4,700 ang tumatawa, 2.5 ang like, 909 ang nasyak. Comments. Mali-malita lang yan, sabi ni Mike Gonzalez. Sergio Catarina, how can you face the problem if the problem is your face? Dada Zulueta, sarap maging politiko lalo na sa panahon ni BBM. Tumahimik ka lang, okay na. Warning, matatapos din ang maliligayang araw nila. Melvin Sabido, corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. But if I'm that part of corruption, I defend it. Ay, nako. So, ano bang nangyari? Ako, ang taas ng pagtingin, pagrespeto ko, paggalang kay General Lacson na naging Senator Lacson dahil grabe ang paglaban niya sa korupsyon nung una eh. Ayaw niyang tumanggap ng pork barrel. Sino ba yung mga ayaw? Siya, Lacson, Miriam Defensor Santiago, and Joker Arroyo. Ito yung mga tatlong senador na hindi tumatanggap ng pork barrel. At yun, nakakabilib. At later on, ito na, simula 2023, nung isiwalat ni Saksasut yung liquidation by certification ng mga lawmakers. Wala nang resibo. Perman mo lang, i-certify mo lang. I certify that I have spent 5 million for the month of July for my operating expenses. Perma. Ang nag-sponsor ng joint resolution o concurrent resolution number 10, si Lacson. Ha? Sabi ko, halos hindi ako makapaniwala. Akala ko ayaw niya ng mga... So hanggang ngayon, hindi ko matanggap kung ano yung paliwanag niya na kalukuhan yung concurrent resolution ng... But anyway, hanggang ngayon, ayaw nilang tanggalin. Oh. So, itong opening ng 20th Congress, Senador, napakaganda yung umpisa niya. Yung dalawang privilege speech niya, nilantad niya ang nakita nilang kalukuhan sa flood control. Kaya natarantang Malacanang dahil sa mga expose ni Senator Lacson. Kaya napilitan ng Pangulo, mahiya naman kayo. Sabi niya, wala na. Tinira niya ng mga flood control projects dahil mabubuking na. Akala ko tuloy-tuloy na yun eh. Kaya nung napalitan si Senator Marcoleta as Blue Ribbon Chairman at si Lacson ang pumalit, okay lang sa akin dahil ano yan? Corruption fighter yan. Ganon ang tingin ko. Kaya lang nung lumabas na ang statement ni Gutesa, lumabas na ang Brave 18 Marines, wala na. Ano ba yan? Nag-resign, mamaya bumalik din. Kaya ngayon, kumakalat na ang maraming naratibo o yung public perception
is mayroong selective investigation itong Blue Ribbon. Kaya gusto niyang magsalita, mag-privilege speech itong si Lacson bukas. Para sabi niya, the people deserve to know na wala kaming pinapanigan, wala kaming kinikilingan. Well, yan ang paniwala niya na patas siya. But ang taong bayan, hindi mo ngayon mapipigilan sa okay. So, magbasa tayo sa mga comments. Jojo Icol, your face sounds familiar. Maleta pa more. Pinky, the Maleta beneficiary. Malita is the key. Senator Coratong, it's all because of Malita. Malitang, puros Malita eh. So I don't know kung paano maalis itong perception, public perception, na ang Blue Ribbon may kinikilingan, may kinapanigan. Sana, bago mag-retire si Senator Lacson, 2031, hindi na daw siya kakandidato. Sana makabawi siya. Sana maibalik sa kanya yung maganda niyang image. Hindi tulad ngayon na pinaghihinalaan siya. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.